One Nutrition, One Nation. Sa pagpapatuloy ng ating programang One Nutrition, One Nation, hayaan ninyong i-share naman namin sa inyo mga kaganapan na may kinalaman sa pagpapabuti ng kalagayang pangnutrisyon nating mga Pilipino. Kasama ko dito sa puntong ito si Miss Ana Maria Rosaldo o Liza, Nutrition Officer. SVP po siya ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council para ikwento sa atin yung ilang accomplishments at activities ng NNC nitong mga nagdaang linggo. Masustansyang hapon, Liza. Masustansyang hapon din po, Ma'am Bernie. At ganun din po sa mga listener ng ating Nutriskwela Community Radio Stations. Nakakatuwa naman po, Ma'am Bernie, dahil sa programa pong ito, naaabot natin ang ating mga kababayan mula sa Region 1 hanggang sa ARMM. Tama ka dyan, Liza. Kaya ang pangalan nga ng ating programa, One Nutrition, One Nation. Ay, oo. Oo, 'di ba? Kaya nga masayang-masaya rin ako at nagkaroon tayo ng ganitong pagkakataon na makapag-share sa ating mga kababayan ng mahalagang impormasyon tungkol sa wastong nutrisyon, hindi lamang dito sa Kamaynilaan kundi sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. So, Liza, ano ba ang ibabalita mo ngayong hapon tungkol sa mga kaganapan sa NNC nitong mga nagdaang araw? Ang kaugnay po sa nakaraang buwan na pagdiriwang natin ng Nutrition Month na nakafocus nga po tayo sa breastfeeding, ang iba't ibang regions po sa buong bansa ay nagsagawa ng kani-kanilang activities. Katulad nga po sa Cagayan Province, nilaunch po nila yung Iron Deficiency Anemia Hataw Jingle na pinamagatan po nilang Hataw kontra Anemia dahil problema ang anemia sa probinsyang ito. Tapos sa NCR naman po, nagkaroon ng BNS Forum. Teka muna. Yes, sa nabanggit mo kasi yung Iron Deficiency Anemia Hataw. Alam mo, ako nakita ko yung activity na yun kasi nag-post itong ating Regional Nutrition Program Coordinator na si Miss Julie Maestre sa Cagayan Valley Region. Nag-post siya sa Facebook account nila nung mga litrato noong inilunsad nila ang Hataw Jingle or Hataw Contra Anemia. Sa iba-ibang sa iba-ibang mga public elementary schools dito sa Cagayan Valley, oo. Tapos maganda kasi kasabay nung jingle ay naghahataw sila. Opo. Oo. Saka ginagamit pala, ma'am, ito dun sa school nila na yun yung nagiging parang form of exercise. Yun na yung kanilang music pag nag-exercise sila. Oo. Pagka Monday. Oo. So, di ba ang ganda? Oo. Pero yan ay may significance. Bakit nga naman hataw anemia yung kanilang naging focus instead na breastfeeding Ay, opo. sa ngayong Nutrition Month. Tinaon nila yung Nutrition Month dahil sa ang lalawigan ng Cagayan ay medyo mataas ang prevalence ng iron deficiency anemia ayon dun sa resulta ng National Nutrition Survey ng 2008. Kaya in response, para naman wag palalong lumala, ay nag-decide ang Regional Nutrition Committee na i-focus nila yung kanilang mga energy at effort at pakipagtulungan dito para kontrahan ang problema ng anemia. At isa sa mga activities nga itong Hataw kontra anemia. Parang nai-imagine ko kasi si Miss Julie na alam mo yon, magaling kasi siyang mag-crowd, manage, tapos, di ba, tama-tama yung hataw sa kanya. Okay, sige, tuloy mo ang ating balita, Miss Liza. Sa NCR naman po, nagkaroon po ng BNS Forum noong July 26. Oo. At ito po ay ginawa sa Hiyas ng Kaban sa Mandaluyong City. Oo, mamaya kakausapin natin ang ating Regional Nutrition Program Coordinator para naman siguro siya ang magbalita ng detalye, no? Opo. Mukhang isang exciting na activity rin po or event yung nangyari sa NCR noong July 26. Tama. Oo. So, maliban doon, sa Eastern Visayas naman po, nagsagawa ng first BNS Congress na imagine, ma'am, dinaluhan po ito ng
kulang-kulang na 4,000 BNS mula sa 6 na lalawigan at 7 lungsod ng Eastern Visayas. Siyempre naman, kasi nakita ko yan, Liza, kasi ako yung nagpunta dun eh. Talaga po, Oo, no? ako nagpunta, July napakalaki. 28 at let me take this opportunity na rin na i-congratulate ang buong Regional Nutrition Committee ng Eastern Visayas sa pamumuno ng ating CHD Regional Director, Dr. Edgardo Gonzaga, at ang kapartner niya dyan ay ating Regional Nutrition Program Coordinator, si Miss Karina Santiago, sa pakikipagtulungan ng Himsog 8. Itong Himsog 8, yun ang kanilang kaalyado na media friends, media partners. Pati na rin yung mga iba-ibang miyembro ng Regional Nutrition Committee, tapos yung meron silang mga friends ng NGO, yung Plan International, pati PhilHealth nandun at maraming siguro pag nakita natin yung documentation or report ng ating regional office sa Region 8 ay matutuwa kayo sa dami ng mga nangyari ng isang buong araw ng July 28 sa Tacloban City. Oo. At malamang yung involved po doon, ma'am, high na high po hanggang ngayon. Mukhang high na high pa hanggang ngayon kasi tamang-tama na nag-end ang buwan natin ng nutrition. First time silang gumawa ng BNS Congress. Oo. At mukhang masusundan pa sa susunod na taon. Ayan. So, congratulations congratulations ulit. Oo. At syempre po, ma'am, patuloy din yung pagsasagawa po ng mga pagsasanay para naman matuloy po or patuloy na maiangat yung kakayahan po ng ating mga barangay nutrition scholar, barangay health worker, na ating mga rural health midwife, at saka mother leaders. Ukol po sa promote good nutrition at saka yung infant and young child feeding sa iba't ibang regions. Alam mo, Lisa, talagang importante itong pagsasanay na ito. Unang-una rin dahil malaki pa yung problema natin sa malnutrition, pati na rin sa maternal mortality. Opo. Marami pa rin sa ating mga buntis na nanay na namamatay dahil sa komplikasyon sa panganganak. Dahil Opo. maraming dahilan, ngunit isa na doon yung hindi sila nakakapanganak doon sa dapat na panganakan nila, meaning yung ating mga health facilities. Malayo sila doon o tingin nila, kaya nila, pero pag may komplikasyon sa panganganak, hindi naman ma-manage. So, marami pa rin namamatay. At isa na nga yung pagsasanay na ginagawa natin sa ating mga BNS, mga barangay health worker na sinabi mo, para yung appropriate na paghahanda sa panganganak at sa pag-aalaga ng mga sanggol para bumaba rin yung mga bilang ng namamatay na sanggol sa atin, ay talagang totally ma-address at nang makatulong naman tayo sa pag-achieve ng ating Millennium Development Goals. Ay, opo. Tama po, ma'am. Oo. So, talagang tuloy-tuloy yan at siguro next time ipapakita natin o i-report natin sa One Nutrition, One Nation program yung dami ng natitrain sa iba't ibang region ng Pilipinas. Pag sinabi nating pagsasanay, talaga namang hanggang sa barangay kasi ay nakakapag sanay tayo ng ating mga miyembro ng health teams at nutrition teams. Kaugnay naman po, ma'am, sa promotion of good nutrition, patuloy din yung aming pagpapalaganap ng mga mahalagang impormasyon tungkol sa wastong nutrisyon sa pamamagitan po ng mga programa natin sa radyo at saka sa TV. Katulad po nung Katumbas ay Biyaya, yung nutrition drama po natin sa DZRH, tuwing alas 10:30 hanggang alas 11 po ng umaga. Yeah, actually, Lisa, siguro panahon na para may good news naman tayo sa ating listener. Oo. Kasi baka akala naman ng ating mga tagapakinig ay puro na lang problema sa malnutrition at ang ating sinishare. So, alam niyo po, mga kanutrisyon, ang inyo pong abang National Nutrition Council ay nakatanggap ng parangal
nito pong nakaraang July 15. At ang parangal na ito ay talaga pong ipinagmamalaki namin sapagkat sa lahat naman po ng mga drama programs na naririnig ninyo sa radyo, lalong-lalo na sa number 1 na drama station sa ating bansa, ang DZRH, kasi history na yan eh. Sila talaga yung marami kang drama ang mapapakinggan. Na-recognize po nila at pinarangalan nila yung atin pong Katumbas ay Biyaya na radio drama as the best educational drama program. Mula po yan sa DZRH at ito nga po ay ginanap noong annual drama awarding ceremony nila na kasabay din po nung kanilang 72nd anniversary celebration. Diyan po ginanap dun sa tabi ng Cultural Center of the Philippines, sa Star City, sa Pasay City. At talaga namang alam mo, Balisa, na yung Katumbas ay Biyaya ay nai-air din sa iba-iba nating community stations, itong miyembro ng ating Nutriskwela. Oo nga po, ma'am. Kaya congratulations po muli sa ating lahat at sa mga listener natin o tagapakinig na patuloy na tumatangkilik sa Katumbas ay Biyaya. Oo, talaga naman. Nakakatuwa rin talaga na paminsan-minsan ay makakatanggap tayo ng ganong parangal. Season 6 na po ng Katumbas ay Biyaya at magsisimula yan noong Sabado. Opo, nagsimula Nagsimula Sabado. na siya. So, meron ka pa bang idadagdag na balita, Miss Liza? Opo, Ma'am Bernie. Gusto ko pong ipaalam sa mga listener po natin na bukod po sa Katumbas ay Biyaya, ay nariyan rin po yung radyo mo sa nutrisyon sa DZXL. Tuwing Sabado, tuwing 12:30 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. Na syempre, tamang-tama sa kainan, ano? Opo. Oo, radyo mo sa nutrisyon, tamang-tama sa lunchtime. Opo, at syempre ang ating Asik Bernie, yung co-host natin ng programang yan. So, si Mr. Rod Marcelino po ang ating co-anchor. So, anyway, wala naman siguro kayong kailangang gawin pag kumakain kayo. So, please tune in. DZXL po ay 558 kilohertz sa ating AM band. Yan po ang unang-unang istasyon mula sa kaliwa. Pag nakaharap kayo sa inyong mga radio sets. So, pakinig po kayo, 12:30 ng tanghali yan hanggang 1:00 ng hapon tuwing Sabado. Opo, 12:30 po ng tanghali hanggang 1:00 po ng hapon. At saka po, Ma'am Bernie, meron din po tayong children's nutrition show na ang pamagat po, Why Not? Na pinalalabas naman po ito sa TV sa ABS-CBN Channel 2. Tuwing Sabado naman po ito mula 7:50 ng umaga hanggang 8:20 naman po ng umaga. Oh, ito yung pang-bagets, ano, Miss Opo, Liza? oho. Ito, kasi itong Why Not ay paki-explain mo nga bakit ba why not? At saka kanino siya nakatutok? Anong kanyang target? Ito pong why not po natin, kasi tanong po siya, no, why not? Kasi para po ito sa mga bata na mga nanonood, mga bagets po, at kasama na rin po yung kanilang mga magulang. Correct. Na siyang gagabay sa kanilang mga anak na hindi masyadong kumakain po ng gulay at saka prutas. Kaya po why not? Kasi hindi po nila nagugustuhan yung lasa. Halimbawa, hindi rin nila kilala. Oo, hindi rin nila kilala. Kasi ngayon, pagka sabi mo, tanungin mo ang mga bagets ngayon kung saan galing yung akala nila sa kahon or sa lata. Oo. Diba kasi puro process, puro process ko. So, anong pinapakita natin sa Why Not, Miss Liza? Pinapakita natin dito kung halimbawa kung paano pinuproseso, halimbawa ang isang tinatanim, kung paano tinatanim yung mga saan prutas, galing yung saan mga galing gulay, yung ating mga gulay at saka yung ating mga prutas. At pinapakita din dito kung ipoproseso siya, kung ano po yung pamamaraan ng pagpoproseso dito at kung paano rin siya lulutuin. Pagluluto rin. At saka yung mga, ma'am nito, yung mga sustansya. Yun, ang pinaka-importante kasi yun na nga, natatalo tayo ng mga fast foods or processed foods. At ang mga kabataan natin ngayon, ang mga bagets ngayon, hindi na nila talaga kilala saan ba galing itong mga produkto na ito. Tama. Akala nila yung kamatis sa limbawa, galing lang sa ref.
Oo, yung gatas galing sa karton. Oo. So, ang intention talaga ng Why Not, ipakita sa mga kabagyatan na itong mga produktong ito na ayaw nilang kainin ay talaga namang masustansya, may nutritional value,